Uso nga po ang pagpapatattoo, piercing at iba pang mga body modification ngayon. Pero alam niyo po ba na may ilang taong hindi basta naghihilom ang kanilang sugat? Sa halip nagkakaroon ng namumuong makapal at madaling mapansing peklat o tinatawag nilang keloid. Ano nga ba ang sanhi nito at may paraan ba para maiwasan o magamot ito? Yan po ang alamin natin kasama ang ating always fresh resident morning doctor na si Doc Richard. Morning, Doc! Good morning, Mommy Dims. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Happy Wednesday and good morning din po mga kapatid. Ang keloid ay isang uri ng peklat na tumutubo ng labis o sobra sa lugar ng sugat. Ayan. So, eto na nga, Mommy Dims. Sasabihin ko na, ito ay madalas kasi magdulot ng hilab o kaya pangangati at hindi lang ito usaping aesthetics. Pwede rin itong makaapekto sa kumpiyansa sa sarili. Totoo yan. Parang ang kadalasan talagang alam kong case, pag meron kang keloid, it doesn't really hurt naman eh. It's just really there. Pero kumpiyansa, lalong-lalo na pag hindi ka confident na, ay, may keloid ako. Yes, totoo yan. Ewan ko, habang tumatanda, parang yan yung iniiwasan nga natin, di ba? Na kapag yung bata, naku, baka magka-keloid, ganyan laging sinasabi. Di ba kadalasan kita yan sa mga bakuna? Yes, bakuna. Doc, okay. Eto, simulan na natin ang usapan. Paano matutukoy kung ang keloid ay isang peklat? Ayan, so pwede natin yan malaman, Mommy Dims. Karaniwan kasi itong nagmumukhang matigas, tapos makintab. So parang may pagka-glass skin siya, yung itsura. Tapos makulay ito. Pwede siyang reddish-brown, tapos lumalabas ito ng higit pa sa hangganan ng orihinal na sugat. So, ibig sabihin, kunwari, pag nagkasugat ka dito, parang mag-e-extend siya. So, hindi lang siya mismo doon sa sugat. Parang naka-overlap siya Yes, doon sa naka-overlap sugat mismo, Doc. Bakit pa nagkakaroon talaga ng keloid, Doc? Ayan, so yung mga sanhi kasi ng keloid, Mommy Dims, unang-una na dyan yung sobrang produksyon ng collagen habang ang sugat ay nagpapagaling. Tapos minsan ito ay nasa genes, nasa lahi na talaga yan. Nakukuha ito mula sa kapag nagkaroon ka ng sugat mula sa operasyon, paltos, mga body piercings, kung mapapansin mo, magkakaroon sila ng keloid. Tapos pag nagpa-tattoo, pwede din yon, magkakaroon sila ng keloid dyan. Lalong-lalo na kapag na-expose ito sa infection, o kaya yung sugat ay na-expose sa tension, o kaya sa paggalaw. Dito sa may dibdib, halimbawa yung mga bodybuilders, di ba? So kapag nagbubuhat sila, merong tension dito, kaya lalong lumalaki yung keloid nila. Okay. Pero Doc, ito ang tanong ng karamihan, lalong-lalo na yung mga meron natin mga kapatid na nakakaranas or meron silang keloid na, ano nga ba ang paraan ng paggamot ng isang keloid? Ayan, so yung paggamot ng keloid, Mommy Dims, unang-una napaka-importante, kumonsulta muna sila sa doktor. Wag silang mag-self-medicate. Tapos pwede kaming mag-inject dyan ng steroids para mag-flat siya at saka mawala yung pangangati kasi sobrang kati niyan minsan. Pwede din namin yan i-laser and ang pinaka-extreme, pwede yan tanggalin via surgery. Parang siniscrape mo yan, Doc. Doc, may meron pong mga posibleng komplikasyon kapag ito ay hindi natugunan, yung keloid? Ayan, so yung mga komplikasyon niya, Mommy Dims, kapag hindi nagamot agad yung keloid, unang-una, pwede itong lumaki. Kagaya nun sa mga bodybuilders. Parang nag-stretch siya. Yes, may stretch lang siya, lalaki lang siya. Tapos, patuloy yung pananakit nito and of course, yung pangangati niya nandun pa rin, di pa rin mawawala. And of course, mahihirapan silang gumalaw, lalong-lalo na sa area na sa mga kasukasuan, sa balikat, sa tuhod. And of course, meron itong kaakibat na emotional o kaya psychological impact. Which minsan mas mahirap gamutin. Mas mahirap gamutin. Nakaka-apekto sa self-confidence ng tao talaga yan. Doc, ang tanong ng marami, may tips ka ba para maiwasan ang pagkakaroon ng keloid? Yeah, meron tayong tips, Mommy Dim, sa ating mga kapatid. Unang-una, kailangan pangalagaan muna nila yung sugat, agad-agad para mas mabilis itong gumaling. And pwede naman na silang gumamit ng scar treatment products. And of course, magpakonsulta sa doktor. Lagi nating sinasabi yan. Huwag mag-self-medicate, always consult with a medical expert. Baka magulat po kasi kayo, meron na namang mga remedy, mahanap kayo online, delikado po yan. Always consult. Always consult your doctor. Doc, maraming salamat, Dr. Richard Gariaza. Abangan pa namin ang ibang pang mga health tips. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.